Alam mo ba, may mga bagay na kahit gaano kaliit, ramdam mo agad ang bigat ng presyo. At isa na dyan, ang bagong Apple iPhone 17 Pro. Bago mo pa man tanungin kung magkano yan, alamin muna natin ang mas importanteng tanong. Gaano katagal mo kailangang magtrabaho para makabili nito? Kasi minsan, hindi lang presyo ang sukatan ng isang bagay, kundi kung gaano karaming oras, pawis at sakripisyo ang katumbas nito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. iPhone. Isa ba itong luho o pangarap? Lahat tayo may kakilala na halos tuwing may bagong iPhone ay parang may bagong life goal. Yung iba, nakapila pa lang sa Apple Store, parang nakapila na rin sa bagong simula ng buhay nila. Kasi sa totoo lang, para sa ilan, ang iPhone ay hindi lang gadget. Ito ay dream item. Yung iba siguro masasabi nating luho lang talaga. Pero meron ding mga taong matagal nang nangangarap makabili nito. Yung tipong, once makuha ko ito, reward ko ito sa sarili ko. After years of working hard, minsan gusto mo rin namang maramdaman yung I made it moment, di ba? Kasi sa society natin, ang iPhone ay parang simbolo. Simbolo ng tagumpay, ng effort, minsan kahit ng respeto. At kahit alam mong may mas mura, iba kasi yung pakiramdam ng finally, nabili mo na siya. Ang realidad ng sweldo ng mga Pilipino. Pero ngayon, pag-usapan natin ang realidad. Ayon sa datos ng International Labor Organization, ang average monthly wage ng isang Pilipino ay nasa $308 or roughly 18,000 plus pesos per month. Sa halaga ngayon ng bilihin, kulang pa yan minsan sa renta, pagkain at pamasahe. Kaya para makapag-ipon para sa isang iPhone, parang kailangan mo munang mag-time travel papuntang bonus season. Kidding aside, gaano nga ba talaga katagal bago mo mabili ang isang Apple iPhone 17 Pro? Ayon sa 10 Scopes iPhone Affordability Index, para makabili ng bagong iPhone 17 Pro na mayroong 256GB at may presyong 79,990 pesos, ang average Filipino worker ay kailangang magtrabaho ng 101 full days. Yes, 101 full days. Ibig sabihin nun, halos 5 buwan ng walang tigil na trabaho, walang gastong, walang bills, walang luho, para lang sa isang cellphone. Kung 8 hours a day kang nagtatrabaho, that's 808 hours ng pagpupuyat at pagod, kapalit ng isang mobile phone na madalas mong bitawan pero hindi mo kayang iwan. At tandaan, ito'y base model pa lang. Kung gusto mo yung iPhone 17 Pro Max na 2TB na may price na 146,990 pesos, handa ka na bang marinig kung ilang araw ang kailangan? 186 days, halos kalahating taon. Kalahating taon ng pagtatrabaho bago mo palang mahawakan ng cellphone mo. Kumbaga, para sa isang typical Pinoy worker, ang iPhone 17 Pro ay parang isang mini investment project na may down payment na puno ng workload at overtime. How about the other countries? Ngayon, para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang gap, tingnan natin ang ibang bansa. Sa Luxembourg, ang average worker nila ay may sahod na $9,228 or 536,000 plus pesos per month. Kaya kailangan lang nila ng 3 days para mabili ang iPhone 17 Pro. 3 araw lang mga kabida, para lang silang nag-long weekend work. Sa India naman, aabutin sila ng 160 days bago makabili ng iPhone 17 Pro para sa kanilang average monthly wage na $236 or 13,000 plus pesos. Mas matagal pa nga sa atin, pero halos pareho lang ang struggle. At globally, ayon sa data, ang average worker sa mundo ay kailangan lang magtrabaho ng 26 days para sa parehong iPhone model. Kaya kung titignan mo sa iPhone World Ranking, medyo nasa long grind zone talaga tayo. Hindi dahil sa ayaw natin, kundi dahil iba talaga ang purchasing power ng sweldo natin. Ang iPhone bilang status symbol.
Kung ganito kahirap, bakit madami pa ding mga Pilipino ang gustong-gustong bumili ng iPhone? Simple lang. Sa kultura natin, ang iPhone ay hindi lang cellphone. Isa siyang status symbol. Parang statement na, uy, nakakaangat na ako. Lalo na sa social media age ngayon, kung saan ang camera, clarity at prestige ay parang extension ng pagkatao natin online. Pero meron din namang ilan na para sa kanila, ang iPhone ay hindi lang gadget. Ito ay emotional purchase. Para sa iba, ito ang unang mamahaling bagay na binili nila gamit ang sarili nilang pera. Para sa iba, ito ang simbolo ng effort nila sa abroad o ng overtime sa office. At para sa ilan, ito ang reminder na kahit gaano kahirap, nakakaya pa rin nilang abutin ang gusto nila. Hindi lahat ng bumibili ng iPhone ay gusto lang magyabang. May mga bumibili din ito dahil gusto nilang maramdaman na, finally, may bunga ang lahat ng hirap ko. At alam mong valid yan. Pero syempre, may mga bibili rin dahil gusto lang sumabay. At doon na pumapasok ang trap ng luho. Yung tipong, hindi ko afford pero bahala na, hulugan ko na lang. At minsan, doon na nagkakaproblema. Filipino Reality Check. Let's be honest, kabida. Sa halagang 79,990 pesos, makakabili ka na ng isang second-hand na motor. Pwede ka ding magsimula ng isang maliit na business starter kit o tuition ng isang semester sa college. Sa bansang kung saan ang average daily wage ay nasa 600 plus pesos at kung saan mataas pa rin ang presyo ng bigas, kuryente at pamasahe, ang iPhone ay hindi talaga everyday item. Para sa marami, ito ay luho, hindi pangangailangan. At kung iisipin mo, sa halagang 79,990 to 140,000 plus pesos, maaari ka nang makabili ng half to a year's worth ng groceries, 4 plus months ng rent sa apartment o ilang sako din ng bigas. So tanungin mo ang sarili mo, kung bibili ka, para saan? Para sa function? Para sa social flex? O para sa sarili mong saya? Walang mali kung pipiliin mo yung huli. Basta't alam mong kaya mo at hindi mo kailangang i-sacrifice ang basic needs mo para lang sa brand na gusto mo. Kasi at the end of the day, ang tunay na success story ay hindi nakikita sa logo sa likod ng phone, kundi sa sipag at talino ng taong may hawak nito. Ang kwento ng iPhone affordability ay hindi lang tungkol sa cellphone. Ito ay tungkol sa income inequality, opportunity gaps, at purchasing power ng bawat bansa. Sa mga bansang tulad ng Luxembourg o Singapore, ang mataas na sahod nila ay sapat para matustusan ng luho habang nakakaipon pa rin. Habang ang iba ay nakakabili ng iPhone na parang bumibili lang ng sapatos. Ang iba naman ay kailangang magtrabaho ng halos kalahating taon. At sa gitna ng lahat ng yan, nandito tayo, patuloy na nagsusumikap. Kasi kahit mahirap, hindi natin kailanman tinitigilan ng mangarap. Ikaw, kabida, ilang araw ng pagtatrabaho ang kailangan mo para mabili ito? At kung bibilhin mo man, siguraduhin mong isa talaga ito sa pangarap mo. Ang bawat iPhone ay may kwento. At sa Pilipinas, madalas, ito'y kwento ng tiyaga. Kung nag-enjoy ka sa videong ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mga contents na katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.